Sinasabi sa Biblia, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi magbabago kailanman. Kaya, paano siya matatawag na makapangyarihang Diyos? Paano siya makagagawa ng bagong gawain? Hindi ko iyon matanggap. Isang araw, masugid akong nagbabasa ng mga kasulatan nang bigla kong mabasa. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ang Panginoong Hesukristo ay itinakwil na ng lahing iyon. Paanong sinabi niya na at itakwil ng lahing ito noong ipropesiya niya ang pagbabalik ng anak ng tao? Ang makapangyarihang Diyos bang tinutukoy rito? Talaga bang nilalabanan ko ang Panginoon? Naalala ko ang pamphlet ng Ebanghelyo na ibinigay sa akin ng asawa ko. Sinabi niya sa akin, ang mga kalituhan mo ay kayang lutasin lahat ng librong ito. Nagbandali akong hanapin ang libro. May kahulugan ang bawat pangalang ginagamit ng Diyos sa bawat kapanahunan. Ngunit sinabi ko na ang gawain ng Diyos at ang kanyang pangalan ay hindi magbabago kailanman. Hindi ba't hinatulan ko ang Diyos? Ipinanganak na may epilepsy ang aking anak na babae. Naghanap kami ng asawa ko ng medikal na paggagamot kung saan-saan at ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Pero hindi siya bumuti. At noong nasasaktan ako at wala nang mapuntahan, isang tao ang nangaral ng Ebanghelyo sa akin at nagsimula akong manampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi nagtagal, bumuti ang kondisyon ng anak ko. At nagsimula na rin manampalataya sa Panginoon ang aking asawa at ang nanay niya. Kalaunan, naging mangangaral ang asawa ko, samantalang nagdaos naman ako ng mga pagtitipon sa bahay para sa mga katrabaho ko sa iglesia. Nabalitaan kong narinig mo ang Ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw noong 1997? Tama. Pero hindi ko iyon tinanggap. Marami akong kuro-kuro noon at mapagmatigas ako. Naaalala ko na pumunta sila sa bahay namin at nangaral ng Ebanghelyo. Sinabi nila na nagbalik na ang Panginoong Hesus, na siya ay nasa katawang tao at gumagawa ng bagong gawain, at na ang pangalan niya ay makapangyarihang Diyos. Napaisip ako kung paano ito naging posible. Sinasabi ng Biblia, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi magbabago kailanman. Kaya, paano siya matatawag na makapangyarihang Diyos? Paano siya makagagawa ng bagong gawain? Hindi ko yun matanggap noong panahong iyon at hindi ako handang magbigay ng anumang atensyon sa kanila. Matapos ang ilang panahon, dumating sila muli para mangaral ng Ebanghelyo sa amin. Pero nagmatigas ako at hindi nakinig. Malinaw na sinasabi sa Biblia na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi magbabago kailanman. Pero sinasabi nilang dumating na ang Panginoon at tinatawag na makapangyarihang Diyos. Hindi yun nakaayon sa Biblia. Mayroon kang mga kuro-kuro sa puso mo. Paano naman ang asawa mo? Ano ang saloobin niya? Hindi rin siya nakinig sa mga iyon. Noong 2002, isang araw ay umalis ang asawa ko para mangaral at bumalik siya pagkalipas ng 2 linggo. Mukha siyang nasasabik at sinabi niya sa akin, may magandang balita ako. Ang Panginoong Hesus na pinananabikan natin ay nagbalik na. Ang makapangyarihang Diyos na pinatututuhanan ng kidlat ng silanganan ang nagbalik na Panginoong Hesus. Oo. Tingnan mo, nahahati sa 3 yugto ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos. Ang una ay ang gawain ng kapanahunan ng kautusan.
Noong ipinahayag ng Diyos na si Jehovah ang kautusan na gagabay sa tao sa kanilang buhay sa lupa. Ang ikalawa ay ang kapanahunan ng biyaya. Noong ipinako sa krus ang Panginoong Hesus at tinupad niya ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Ang ikatlo ay ang kapanahunan ng kaharian. Ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang maraming katotohanan at ginagawa niya ang gawain ng paghatol at pagkastigo. Nilulutas ang makasalanang kalikasan ng tao. Ganap na nililinis at inililigtas ang tao at sa huli ay inaakay ang tao patungo sa isang magandang hantungan. Ang tatlong yugtong ito ng gawain ay ang kumpletong gawain ng pagliligtas ng Diyos sa tao at bawat isa ay mahalaga. Tama iyan. Maraming sinabi sa akin ng asawa ko. At ano ang reaksyon mo? Noong panahong iyon, akala ko ay hindi ito kapanipaniwala. Napaisip ako, paano mo nagawang tanggapin ang kidlat ng silanganan? Napakaraming taon ka nang nangangaral. Kaya paano kanila nailihis? Nagbasa kami ng Biblia buong araw. Sinasabi sa Galacia, Kabanata 1, talata 6 hanggang 7. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Kanya na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo ay bumaling agad sa ibang ebanghelyo na hindi naman iba. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang ebanghelyo ni Kristo. Binasa rin namin ang mga Hebreo, Kabanata 13, talata 8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Malinaw na inilalahad sa mga talatang ito na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi magbabago kailanman. Sinasabi ng kidlat ng silanganan na ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihang Diyos. Hindi ba't pagbabago ito ng pangalan ng Panginoong Hesus? Hindi ba't binabago nila ang ebanghelyo ni Kristo? Paano mo ito mapapaniwalaan? Dapat nating laging panatilihin ang pangalan ng Panginoon sa ating pananalig sa Kanya. Hindi maaaring mabago ang pangalan ng Panginoon. Sinabi mo ba sa asawa mo na ito ang iniisip mo noon? Hindi. Alam na alam ng asawa ko ang Biblia at magaling siyang magbigay ng sermon. Alam kong hindi ko siya makukumbinsi. At kapag nagpasya siya sa isang bagay, walang makakapagpabago ng isip niya. Kaya wala akong sinabi. Inisip ko, hindi ko yan tatanggapin. Kahit gaano ka pa kahusay magsalita. Binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng napakaraming biyaya. Hindi ko siya maipagkakanulo kailanman. Susunod ako sa Panginoon hanggang wakas, kahit pa kailanganing magdiborsyo tayo. Sa huli, sinabi ko sa kanya, kung magpapatuloy ka sa pangangaral tungkol sa Panginoong Hesus, makikinig ako sa iyo. Pamilya pa rin tayo. Pero kung mangangaral ka tungkol sa kidlat ng silanganan, tahakin mo ang landas mo at tatahakin ko ang sa akin. At magkanya-kanya na lang tayo ng landas. Walang nagawang umiling-iling ang asawa ko pagkakitang sutil ako na tumatangging makinig. At wala na siyang sinabi pa. Matapos niyang tanggapin ang kidlat ng silanganan, ipinangaral niyang ebanghelyo sa mga tao sa aming iglesia. Hindi inaasahan, pinatalsik siya ni Fang, ang pinakamalapit niyang katrabaho sa iglesia. Pagkatapos niyon, ikinakandado na ni Fang at ng iba pa ang mga lugar ng pagtitipon. At hindi nila pinayagan ang mga mananampalataya na marinig ang sasabihin ng asawa ko. Sinabi nila sa akin, tinanggap ng asawa mo ang kidlat ng silanganan. Huwag kang makikinig sa kanya. Mali ang pananalig niya. Sinabi ko, hindi ko iyon tinanggap. Pero may ilang bagay siyang sinasabi na nakaayon sa Biblia. Dahil sinabi ko ito, naging mapagbantay rin sila laban sa akin. Pinag-uusapan nila ako kapag wala ako. Sinasabing, nananampalataya na ngayon ang asawa niya sa makapangyarihang Diyos. Kaya dapat, wala na tayong anumang kaugnayan sa kanya. Nakatakda siyang maapektuhan sa paglipas ng panahon. Siguradong tatanggapin niya iyon. Sobra akong nasaktan pagkarinig nito. Kahit gaano ko pa ipahayag na inosente ako at isumpa na hindi ko tinanggap ang kidlat ng silanganan, hindi nila ako pinaniwalaan. Kapag nagpupunta ako sa lugar ng pagtitipon,
nagbabago ang mga ekspresyon nila. Mapagbantay sila laban sa akin. Natatakot na baka mailihis ko ang mga mananampalataya. Baka naging masaya pa sila kung hindi na talaga ako nagpakita sa mga pagtitipon at hindi nila pinangahasang kausapin ako na para bang may nakakahawa akong sakit. Sa relihiyon, palagi silang nagbabantay laban sa kidlat ng silanganan at nilalabanan nila ito. Tinatakot nila ang mga mananampalataya. Sinasabing patatalsikin nila ang sino mang tumanggap nito. Dahil walang pagkilatis, nailihis ang mga tao na labis na matakot. Totoo talaga iyan. Nagbantay sila laban sa akin kahit hindi ko ito tinanggap. Sobrang nasaktan ako at sumama ang loob ko sa aking asawa. Pakiramdam ko, ang pagtakwil ng mga tao sa akin ay ganap na problemang idinulot niya. Napakalungkot ko at nasupil ako. Kaya nanalangin ako sa Panginoon. O Panginoon, itinakwil na ako ng mga kapatid. Sobrang nasasaktan ako. Ano ang layunin mo? Para patunayan na hindi ko tinanggap ang kidlat ng silanganan, nang magkasakit at maospital ang isang kapatid na nagdadaos ng mga pagtitipon, sinadya ko siyang dalhan ng regalo at dalawin para makita niya kung gaano ako kasinsero. Pero pagkalabas niya ng ospital, bumalik siya sa hindi pagpansin sa akin. Kaya kalaunan, huminto ako sa pagpunta sa mga pagtitipon at nanalangin na lang ako at nagbasa ng Biblia sa bahay. Nakita ng asawa ko kung gaano ako kalungkot at nagpatotoo uli siya sa akin tungkol sa bagong gawain ng Diyos. Galit na pinagalitan ko siya. Sinabing, kung hindi mo tinanggap ang kidlat ng silanganan, itatakwil ba ako ng iglesia? Tatalikuran ba ako ng lahat? Kahit pa, hindi nila ako padaluhin sa mga pagtitipon. Hindi ako mananampalataya sa kidlat ng silanganan gaya mo. Pananatilihin ko ang pangalan ng Panginoon at hindi ko kailanman itatanggi na si Kristo ang aking Panginoon. Hindi siya nagalit nang makita niyang pangit ang lagay ng loob ko. Pero nabahala siya at nag-alala. Kalaunan ay dinala niya ang 2 kapatid para makipagbahaginan sa akin. Isa sa mga kapatid ang napakasinserong nagsabi, "Kapatid, ang Panginoong Hesus ay totoong nagbalik na at nagpahayag siya ng milyon-milyong salita. Pawang katotohanan ng mga salitang iyon. Ang kalituhan mo ay kayang lutasin lahat ng mga salita ng Diyos. Makinig ka lang at pagkatapos ay malalaman mo." Oo nga. Noong panahong iyon, yung ginagawa ko lang ang inaalala ko at ayaw ko silang intindihin. Nakita ng mga kapatid na hindi ako nakikinig. Kaya wala silang ibang nagawa kundi umalis. At hindi mo pinag-isipan noong oras na iyon kung bakit napakaraming mabubuting tupa sa iglesia at ang asawa mo na nakauunawang lahat ng Biblia ay nanampalataya sa kidlat ng silanganan? Isinaalang-alang ko iyon. Pero hindi ko kailanman pinag-isipan ng maigi. Nakita ko kung gaano karangal at katuwid ang mga taong mula sa kidlat ng silanganan at kung gaano sila kamapagmahal. Hindi sila nagalit kahit pinagsupladahan ko sila ng ganoon at nagbahagi sila sa akin ng napakatyaga. Malinaw na mga tunay silang mananampalataya. Pero paano nila nagawang manampalataya sa kidlat ng silanganan? Hindi ko maisip ito. Pagkatapos, pumunta sa malayong lugar ang asawa ko para mangaral ng ebanghelyo. Habang wala siya, patuloy na nagpatotoo sa akin ang mga tao tungkol sa bagong gawain ng Diyos. Pero ayaw kong makinig. Kapag may dumarating na kung sino, ikinakandado ko ang pinto at nagtatago ako sa isang bahagi. Makikita nila na nakakandado ang pinto at aalis na sila. Isinara mo ang pinto ng puso mo. Oo, Paanong sa huli ay nagbago ang saloobin mo? ito ay bunga ng kaliwanagan at paggabay ng Diyos. Noong mga araw na iyon, sa tuwing naiisip ko kung paanong hindi ako naunawaan at kung paanong itinakwil ako ng mga tao sa iglesia, sobrang nasasaktan ako. Napakaraming beses na umiyak ako at nagtapat ng paghihirap ko sa Panginoon. Minsan, bigla kong naisip,
hindi ako papayagan ng iglesia na dumalo sa mga pagtitipon. Kaya, kung ibabalik ko sa iglesia ang mabubuting tupa na ninakaw ng kidlat ng silanganan, maniniwala sila na hindi ko ipinagkanulo ang Panginoon. Nagliwanag ang puso ko nang maisip ko ito at kaagad akong nanalangin sa Panginoon. O Panginoon, sinisiyasat mo ang kaloob-looban ng aming mga puso. At alam mo na tapat ako sa iyo. Hindi ko tinanggap ang kidlat ng silanganan. O Panginoon, ayaw na sa akin ang iglesia at nasasaktan ako. Ayaw kong manatili sa bahay nang nasasaktan at pinabayaan ng ganito. O Panginoon, pakiusap, bigyan mo ako ng karunungan at lakas upang maibalik ko sa iyong pangalan ang mabubuting tupa na ninakaw ng kidlat ng silanganan. O Panginoon, pakiusap, tulungan mo ako. Pagkatapos manalangin, binalak kong magkusang loob at makipag-ugnayan sa mga tao mula sa kidlat ng silanganan upang harapang kumprontahin sila. Gamitin ang Biblia para pabulaanan sila at ibalik ang mga tupa ng Diyos. Kaya, araw-araw, gumugol ako ng maraming oras sa pagbabasa ng Biblia. Isang araw, masugid akong nagbabasa ng mga kasulatan nang bigla kong mabasa. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat, kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Natulala ako. Paano nag-iba ang pakiramdam ko nang mabasa ko ngayon ang talatang ito? Pinag-isipan ko ang mga salitang, datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Parati kong inaakala noon na ito ay tungkol sa Panginoong Hesus. Dahil sa kapanahunan ng biyaya, nagkatawang tao ang Diyos upang maging ang Panginoong Hesukristo. At siya ay itinakwil ng lahing iyon. Ipinako sa krus at nagbata ng matinding pasakit. Paano nasabi ng Panginoon? Itakwil ng lahing ito nang ipropesiya niya ang pagbabalik ng anak ng tao. Ang sinasabi pa rin ba rito ay ang Panginoong Hesus, 2,000 taon nang nakakaraan? Ito ang kaliwanagan ng banal na espiritu. Tama. Habang mas pinag-iisipan ko ito, mas nararamdaman ko na ang sinabi ng mga taga-kidlat ng silanganan ay nakaayon sa Biblia. Inisip ko rin ang tungkol sa pagpapatotoo ng mga taga-kidlat ng silanganan na ang makapangyarihang Diyos ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos at kung paanong ang mga tao mula sa lahat ng denominasyon ay humuhusga, lumalaban at kumukundina sa gawain ng makapangyarihang Diyos at kung paanong pinakamatindi ang pagtugis at panguusig ng namumunong partido ng CCP sa kidlat ng silanganan. Hindi ba't magbabata ito ng makapangyarihang Diyos ng maraming bagay at pagtatakwil sa kanya ng lahing ito? Hindi kaya ang datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito ay tumutukoy sa makapangyarihang Diyos? Ang makapangyarihang Diyos ba ang nagbalik na Panginoong Hesus? Habang pinag-iisipan ko ito, natakot ako. Hala, talaga bang nilalabanan ko ang Panginoon? Ngunit naisip ko, siguradong hindi. Hindi naman magbabago ang pangalan ng Panginoon. Gayunpaman, naisip ko, ito ay isang napakaseryosong bagay. Hindi ko maaaring basta na lang pikit matang ikundina ang kidlat ng silanganan. Hindi ko talaga dapat labanan ang Panginoon. Pagkatapos, naisip ko ang mga salita ng Panginoon. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Amen. Pakiramdam ko ay namulat ang mga mata ko at naisip ko, tama, kailangan kong maghanap. Naalala ko na may maliit na libro ng Ebanghelyo ang asawa ko. Sinabi niya sa akin, ang mga kalituhan mo ay kayang lutasin lahat ng librong ito. Nagbandali akong hanapin ang libro, pero bago ko yun basahin, bumigkas ako ng isang panalangin. O Panginoon, pakiusap,
bigyang liwanag mo ako. At hayaan mong makilatis ko ang nilalaman ng librong ito. Mababa ang tayog ko at natatakot akong malihis. Pero natatakot din akong lumaban sa iyo. O Panginoon, pakiusap. Protektahan mo ako habang binabasa ko ang librong ito ngayong araw. Matapos manalangin, binuksan ko ang libro at tiningnan iyon. May mga katanungan talaga roon na gusto kong itanong. Ang una ay tungkol sa pangalan ng Diyos. Diyan ka pinaka nalilito. Tama. Sinasabi sa libro, nasusulat sa Biblia at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Napakatotoo nito. Pero hindi nito mapapatunayan na ang Diyos ay maaari lamang tawaging Jesus at ang kanyang pangalan ay hindi magbabago kailanman. Amen. Natatandaan nating lahat na sa lumang tipan, sinabi ni Jehovah, "Ako at ako lamang, si Jehovah, at maliban sa akin ay walang tagapagligtas." Jehovah, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng henerasyon. At sa bagong tipan, sa mga gawa, Kabanata 4, talata 12, sinasabi roon, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Ang "sa kanino mang iba" ay tumutukoy sa kahit sino bukod kay Jesus. Kaya alin ang nag-iisang pangalan ng Diyos? Jehovah o Jesus? Ang orihinal na pangalan ng Diyos ay Jehovah, pero kalaunan, ito ay Jesus. Hindi ba't nagbago ang pangalan ng Diyos? At pagbalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, magkakaroon ng katulad na pagbabago ang pangalan niya. Basahin natin ang propesiya na ito sa pahayag, at pagkatapos ay mauunawaan natin. Sinasabi sa pahayag, Kabanata 3, talata 12, "Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa roon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan." Amen. Malinaw na ipinopropesiya nito na pagbalik ng Diyos sa mga huling araw, magkakaroon siya ng bagong pangalan. Maaari kayang ang bagong pangalan na ito ay Jesus pa rin? Paano ito magiging bagong pangalan kung Jesus pa rin ang itatawag sa kanya? Naramdaman ko na ang mga salitang ito ay napakamakatwiran, na nakaayon ang mga ito sa Biblia. Hindi lumihis sa Biblia ang ipinapangaral nila. Maraming beses ko nang nabasa ang mga talatang ito. Kaya paano hindi ko ito naunawaan? Jehovah ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan. Jesus ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya. Ang Jehovah at Jesus ay parehong mga pangalan ng Diyos. Tinawag siya sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan na ito. Magkaiba ang kanyang pangalan sa dalawang kapanahunan na ito. Noong sinabi ko dati na ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago, ito ay salungat sa katotohanan. Sinasabi sa pahayag na ang Panginoon ay magkakaroon ng isang bagong pangalan. Lumalabas na ang bagong pangalan na ito ay hindi pala tumutukoy sa Panginoong Jesus. Oo. Bilang sagot sa tanong na ito, sinipi rin ang libro sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at siya ay tinatawag sa bagong pangalan. Paano niya gagawin ang parehong gawain sa magkaibang kapanahunan? Paano siya mananatili sa dati? Ang pangalan na Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos, kaya tatawagin pa rin ba siya sa parehong pangalan pagbalik niya sa mga huling araw? Gagawin pa rin ba niya ang gawain ng pagtubos?
bakit iisa lamang si Jehovah at si Jesus, subalit sila ay tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan? Hindi ba't ito ay sa kadahilan ng magkaiba ang mga kapanahunan ng kanilang gawain? Maaari bang kumatawan sa Diyos, sa kanyang kabuuan, ang iisang pangalan lamang? Dahil dito, nararapat na tawagin ang Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan at nararapat niyang gamitin ang pangalan upang baguhin ang kapanahunan at katawanin ang kapanahunan. Dahil walang anumang pangalan ang maaaring ganap na kumatawan sa Diyos mismo, at ang bawat pangalan ay maaari lamang kumatawan sa pansamantalang aspekto ng disposisyon ng Diyos sa isang tiyak na kapanahunan. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. Jehovah ang pangalang ginamit ko noong panahon ng aking gawain sa Israel, at ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ng mga Israelita, mga taong hinirang ng Diyos na maaaring maawa sa tao, sumpain ang tao at gabayan ang buhay ng tao. Ang Diyos na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karunungan. Si Jesus ay si Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang handog dahil sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag at tumutubos sa tao. Ginawa niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya at kumakatawan siya sa kapanahunan ng biyaya at maaari lamang niyang katawanin ang isang bahagi ng gawain ng plano ng pamamahala. Ang pangalan ni Jesus ay nanggaling sa kapanahunan ng biyaya at umiral dahil sa gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya. Ang pangalan ni Jesus ay umiral upang tulutan ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya na muling maisilang at maligtas, at isang partikular na pangalan para sa pagtubos sa buong sangkatauhan. Sa gayon, ang pangalang Jesus ay kumakatawan sa gawain ng pagtubos at ipinahihiwatig ang kapanahunan ng biyaya. Ang pangalang Jehovah ay isang partikular na pangalan para sa mga tao ng Israel na namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa bawat kapanahunan at bawat yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang batayan, kundi may kinakatawang kabuluhan. Bawat pangalan ay kumakatawan sa isang kapanahunan. Ang Jehovah ay kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan, at ito ang pamimitagan na ipinantawag ng mga tao ng Israel sa Diyos na kanilang sinamba. Ang Jesus ay kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya, at ito ang pangalan ng Diyos ng lahat ng tinubos noong kapanahunan ng biyaya. Kung nananabik pa rin ang tao sa pagdating ni Jesus na tagapagligtas sa mga huling araw, at inaasahan pa rin na darating siya sa imaheng kanyang tinaglay sa Judea, tumigil na sana ang buong 6,000 taong plano ng pamamahala sa kapanahunan ng pagtubos at hindi nasusulong pa. Ang mga huling araw, bukod dyan, ay hindi sana darating at hindi sana nawakasan ang kapanahunan kailanman. Amen. Medyo naunawaan ko na pagkatapos kong mabasa ito. Ang gawain ng Diyos ay palaging umuusad pasulong, at ang pangalan ng Diyos ay laging nagbabago kasabay ng kanyang gawain. Tama. Gumagawa ang Diyos ng iba't ibang gawain sa iba't ibang kapanahunan, at tinatawag siya sa iba't ibang pangalan. Sa kanyang pangalan, binabago niya ang kapanahunan, at ang kanyang pangalan ang kumakatawan sa kapanahunan. Tinatawag ang Diyos sa iba't ibang pangalan sa iba't ibang kapanahunan upang irepresenta ang iba't ibang disposisyon na ipinahayag niya sa bawat kapanahunan. Sa kapanahunan ng kautusan, ipinahayag ng Diyos ang kautusan upang gabayan ang mga Israelita sa kanilang buhay sa mundo.
At ang pangalang Jehovah ay kumakatawan sa disposisyon ng Diyos na pagiging maharlika, puot, habag, at maging ang pagsumpa sa mga tao. Oo. Sa kapanahunan ng biyaya, nagkatawang tao ang Diyos upang maging ang Panginoong Hesus. Ipinako siya sa krus at naging handog para sa kasalanan ng tao. Ang pangalang Hesus ay kumatawan sa mahabagin at mapagmahal na disposisyon ng Diyos. Nakita ko na may kahulugan ang bawat pangalang ginagamit ng Diyos sa bawat kapanahunan. Ngunit sinabi ko na ang gawain ng Diyos at ang kanyang pangalan ay hindi magbabago kailanman. Hindi ba tinatulan ko ang Diyos? Oo. Ang totoo, maraming tao na hindi nangangahas magsiyasat sa tunay na daan ang naiipit sa puntong ito. Iniisip nila na ang si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman ay nangangahulugan na hindi maaaring magbago ang pangalan ng Diyos. Kapag naririnig nila na ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihang Diyos, hindi sila nangangasiya sa atin ito. Oo. Tama. Ang bagay na hindi magbabago kailanman ay ang pagiging di nagbabago ng disposisyon at diwa ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng pangalan ng Diyos o ng kanyang gawain. Tama. Kung hindi nagbahagi ang makapangyarihang Diyos tungkol dito, paano natin ito magagawang unawain? Pagkatapos, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at lalo pang nagkaliwanag ang puso ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, minsan na akong nakilala bilang Jehovah. Tinawag din akong ang Mesiyas at tinawag akong minsan ng mga tao na Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Gayunman, ngayon ay hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao noong araw. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw, ang Diyos na magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng awtoridad, karangalan at kaluwalhatian. Hindi nakipag-ugnayan sa akin ang mga tao kailanman. Hindi ako nakilala kailanman at palagi nang walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isa mang tao na nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa gitna ng mga tao. Nananahan siya sa piling ng tao, tunay at totoo, tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa awtoridad. Wala ni isa mang tao o bagay na hindi hahatulan ng aking mga salita, at wala ni isa mang tao o bagay na hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, lahat ng bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita at dudurugin din ng pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik at na ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na minsan na akong naging handog dahil sa kasalanan para sa tao. Ngunit sa mga huling araw ay nagiging mga ningas din ako ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at taglay ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos, ang nagliliyab na araw, ang nagniningas na apoy, at upang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos, at upang makita nila ang aking tunay na mukha. Hindi lamang ako ang Diyos ng mga Israelita,
at hindi lamang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan at sa lupa at sa karagatan. Amen. Naramdaman ko na ang mga salitang ito ay labis na may awtoridad, na ito ang mga salita ng Diyos. Naunawaan ko rin na ang Jehovah, Mesiyas, Jesus, at makapangyarihang Diyos ay mga pangalan lahat ng Diyos, at silang lahat ay iisang Diyos. At ang makapangyarihang Diyos ay ang pangalan ng Diyos sa mga huling araw. Tama, tinutupad nito ang sinasabi sa Biblia. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, ngayon at ng nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Talagang nadismaya ako nang maisip ko ito. Naalala ko kung paanong kumapit sa mga salita ng Biblia ang mga Pariseo. Iniisip na ang hindi tinatawag na Mesiyas ay hindi maaaring maging ang Diyos. At ipinapako nila sa krus ang Panginoong Hesus at pinarusahan sila ng Diyos. Hindi ba't hindi ako naiiba ngayon sa mga Pariseo? Kumakapit ako sa mga salita ng Biblia at namumuhay sa aking mga kuro-kuro at imahinasyon. Inaakala na kung hindi tinatawag na Jesus ang Diyos, ay hindi siya ang Diyos. Pagdating sa pagsalubong sa Panginoon, hindi ako naghahanap o nagsisiyasat. Kundi sutil lang ako na kumakapit sa aking mga kuro-kuro at imahinasyon. Iniisip na ipinagtatanggol ko ang pangalan ng Panginoon at itinataguyod ang daan ng Panginoon. At hindi ko napagtatanto na nilalabanan ko ang bagong gawain ng Diyos. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi, kaya napaiyak ako. Iyong magawa mong makaunawa ng mabasa mo ang mga salita ng Diyos ay kaliwanagan at paggabay ng Diyos. Tama. Mabilis akong nagbasa at nakita ko sa maliit na libro ng Ebanghelyo na sinasabi roon, maraming tao ang may ganitong kuro-kuro. Naniniwala silang malinaw na inilalahad ng Biblia na ang lahat ng nangangaral ng anumang bagay na iba sa mga naroon ay susumpain. Na ang ipinapangaral ng kidlat ng silanganan ay iba sa ipinapangaral nila. Na iyon ay ibang ebanghelyo. Kaya hindi sila nangangahas na tanggapin ito. Nalito rin ako rito. Sinasabi sa libro, ang aklat ng Galacia ay isinulat ni Apostol Pablo noong mga Anno Domini 60. Isang sulat na ipinadala sa iglesia sa Galacia. Noong panahon na iyon, lumaganap na ng kagilagilalas ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At marami ring tao sa Galacia ang tumanggap sa bagong gawain ng Panginoong Hesus at nagtayo ng mga iglesia. Iyon ang panahon na lumipat sa kapanahunan ng biyaya ang kapanahunan ng kautusan. At may dalawang grupo ng mga mangangaral sa mga Hudyo noong panahong iyon. Isang grupo ang nangangaral ng lumang gawain ng kapanahunan ng kautusan. Ginagabayan ang mga tao na panatilihin ang mga kautusan ni Jehovah, na ang ibig sabihin ay magpatuli, magpahinga kapag Sabat, pumasok sa templo at iba pa. Yung isa pang grupo na pinangungunahan ng 12 disipulo ni Jesus ay nangangaral ng bagong gawain ng kapanahunan ng biyaya. Ginagabayan ang mga tao na manampalataya sa Panginoong Hesus at maligtas. Nagawin kung ano ang hinihingi ng Panginoong Hesus. Na ang ibig sabihin ay magtapat, magsisi, magpabautismo, magpira-piraso ng tinapay, magmahalan, maging mapagparaya at mapagpasensya at iba pa. Sinabi ng mga Pariseo na kumakapit sa kautusan ng lumang tipan na ang ebanghelyong ipinapangaral ng mga disipulo ni Jesus ay iba sa ipinapangaral nila. Na ang daan ni Jesus ay labas sa Biblia at na tinalikuran niya ang kautusan. Kinundina nila ang bagong gawain ni Jesus at ginulo ang mga tumanggap ng pagliligtas na dala ng pagkakapako ni Jesus sa krus. Sinabi nila na hindi maililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Nasalungat ito sa mga itinuro ni Jehovah, na kailangan nilang ituloy ang pagsunod sa Sabat, magpatuli at iba pa. Gayunpaman, walang pagkilatis ang mga taga-Galacia noon.
at iniwan nila ang ebanghelyo ni Jesus na ipinangaral ni Pablo upang sumunod sa mga Hudyo na nangangaral ng kautusan ng lumang tipan. Nang marinig ni Pablo na itinakwil ng mga kapatid sa iglesia sa Galacia ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at bumalik sila sa templo, sumulat siya sa iglesia sa Galacia, sinasabing, "Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Kanya na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, at kayo ay bumaling agad sa ibang ebanghelyo na hindi naman iba. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang ebanghelyo ni Kristo." Sinulat niya ito upang payuhan ang mga taga-Galacia na bumalik sa tunay na daan. Alam nating lahat na kumapit ang mga Pariseo sa kautusan at kinundina nila ang Panginoong Hesus at itiniwalag sila sa bagong gawain ng banal na espiritu. At sa huli ay pinarusahan at isinumpa sila ng Diyos. Kaya, paano natin dapat harapin ang bagong gawain ng Diyos ngayon? Pagkatapos kong basahin ang pagbabahaging ito, saka ko lang napagtanto na hindi ko pala nauunawaan ang Biblia. Dahil hindi ko nalalaman kung bakit sinabi ni Pablo ang ginawa niya, ininterpreta ko iyon kung paano ko gusto ayon sa aking mga kuro-kuro at imahinasyon. Ang iba pang ebanghelyo na binanggit ni Pablo ay tumutukoy sa mga taong nangangaral ng ebanghelyo ni Jehovah noong kapanahunan ng kautusan upang pasunurin ang mga tao sa kautusan ng lumang tipan. At hindi tumutukoy sa mga nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian. Ito ay dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang gawain sa mga huling araw nung isinulat ni Pablo ang liham na ito. At walang nangangaral ng ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw. Inisip ko na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian ay iyong mga nangangaral ng ibang ebanghelyo. Naguluhan ako sa lahat at may baluktot akong pagkaunawa sa mga kasulatan. Masyado akong kaawa-awa, kahabag-habag at bulag at hiyang-hiya ako. Oo, kapag hindi natin nauunawaan ang katotohanan, kapag ang nauunawaan lang natin ay ang literal na kahulugan ng mga kasulatan, napakadaling magbigay ng kahulugan na wala sa konteksto at maging ang hatulan at labanan ng Diyos. Tama. Walang kahihiyan kong sinabi dati na gusto kong ibalik sa iglesia ang mga tupang ninakaw ng kidlat ng silanganan. Ngayon ko lang naunawaan na hindi sila nalihis. Nakita nila na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at natiyak nila na iyon ang tinig ng Diyos. Kaya nagsimula silang sumunod sa makapangyarihang Diyos. Hindi nakakagulat na sobrang tibay ng pananalig nila matapos tanggapin ang kidlat ng silanganan. Na hindi sila mahihila pabalik ng mga ligaw na kabayo. Ang Panginoon pala ang tinanggap nila. Inakala ko na maaari ko pang basahin ang Biblia at ibalik ang mabubuting tupa na ninakaw ng kidlat ng silanganan. Hindi ko kailanman inakala na gagamitin ng Diyos ang espesyal na sitwasyong ito para buhayin ang aking manhid at mapagmatigas na puso. Sobra akong nasasapik. Salamat sa Diyos. Ito ay kaliwanagan at paggabay ng Diyos. Totoo yan. Nagsimula akong sabik na magbasa ng mga salita ng Diyos. At nabasa ko ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pagkatapos ng gawain ni Jehovah, naging tao si Jesus upang gawin ang kanyang gawain sa mga tao. Ang kanyang gawain ay hindi isinagawa ng nakahiwalay, kundi nakabatay sa gawain ni Jehovah. Iyon ay gawain para sa isang bagong kapanahunan na ginawa ng Diyos nang matapos niya ang kapanahunan ng kautusan. Gayon din, nang matapos ang gawain ni Jesus, nagpatuloy ang Diyos sa kanyang gawain para sa susunod na kapanahunan, dahil ang buong pamamahala ng Diyos ay palaging sumusulong. Kapag lumipas ang lumang kapanahunan, papalitan ito ng isang bagong kapanahunan, at kapag natapos na ang lumang gawain, magkakaroon ng bagong gawain para ipagpatuloy ang pamamahala ng Diyos.
Ang pagkakatawang taong ito ay ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos na sinusundan ang gawain ni Jesus. Siyempre pa, ang pagkakatawang taong ito ay hindi nangyayaring mag-isa. Ito ang pangatlong yugto ng gawain pagkatapos ng kapanahunan ng kautusan at ng kapanahunan ng biyaya. Tuwing nagpapasimula ang Diyos ng isang bagong yugto ng gawain, kailangan ay palaging may isang bagong simula at kailangang maghatid ito ng isang bagong kapanahunan. Mayroon ding mga kaukulang pagbabago sa disposisyon ng Diyos, sa paraan ng kanyang paggawa, sa lokasyon ng kanyang gawain, at sa kanyang pangalan. Hindi nakapagtataka kung gayon na mahirap para sa tao na tanggapin ang gawain ng Diyos sa bagong kapanahunan. Ngunit paano man siya nilalabanan ng tao, laging ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain at laging inaakay ang buong sangkatauhan pasulong. Nang pumarito si Jesus sa mundo ng tao, pinasimulan niya ang kapanahunan ng biyaya at winakasan ang kapanahunan ng kautusan. Sa mga huling araw, minsan pang naging tao ang Diyos at sa pagkakatawang taong ito ay winakasan niya ang kapanahunan ng biyaya at pinasimulan ang kapanahunan ng kaharian. Lahat ng nagagawang tumanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay aakayin tungo sa kapanahunan ng kaharian at bukod pa riyan, ay magagawang personal na tumanggap ng patnubay ng Diyos. Bagamat gumawa ng maraming gawain si Jesus kasama ng tao, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang satanikong tiwaling disposisyon nito. Kaya, pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Habang mas lalo akong nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, mas lalong lumiliwanag ang puso ko. Naunawaan ko na ang gawain ng Diyos at ang kanyang pangalan ay hindi naman din nagbabago. Patuloy na umuusad pasulong ang gawain ng Diyos at ang gawain ng bawat kapanahunan ay itinatayo sa gawain ng naunang kapanahunan. Dahil iba-iba ang gawain ng Diyos sa bawat kapanahunan, ang pangalan ng Diyos at ang disposisyon na ipinahahayag niya ay iba-iba rin. Oo. Kung ito ay gaya ng pinaniniwalaan ko noon na ang pangalan at gawain ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman, habang buhay nang tatawaging Jehovah ang Diyos, at hindi ito magbabago at magiging Jesus. Hindi rin sana nakausad pasulong ang gawain ng Diyos, kundi huminto na ito sa kapanahunan ng kautusan. Pagkatapos, hindi na nagawang tubusin ng Diyos ang tao, kundi namatay sila sa ilalim ng kautusan. Tama. Kung pangalan ng na Jesus ang pangahawakan ko, at hindi ko tatanggapin ang bagong gawain at bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw, hindi ko kailanman magagawang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. At sa huli, mahuhulog ako sa mga sakuna, tatangis at magangalit ang ngipin, dahil napalampas ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw.
Totoong-totoo iyan. Kung pangahawakan ng isang tao ang pangalan ng Panginoong Hesus at mananampalataya siya rito sa loob ng relihiyon sa buong buhay niya, kahit gaano pa siya karelihiyoso, hindi pa rin siya maliligtas kung hindi niya tatanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Oo. Tama. Pagdating sa importanteng usapin ng kaligtasan, hindi tayo maaaring sumandig sa ating mga kuro-kuro at imahinasyon. Kailangan nating taimtim na maghanap at magsiyasat. Tama. Nagbasa pa ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, marahil, matapos marinig ang daan ng katotohanan at mabasa ang salita ng buhay, naniniwala ka na isa lamang sa 10,000 ng mga salitang ito ang naaayon sa iyong mga paniniwala at sa Biblia. Sa gayon ay dapat kang patuloy na maghanap sa 10,000 ng mga salitang ito. Pinapayuhan pa rin kita na maging mapagpakumbaba. Huwag kang masyadong tiwala sa sarili at huwag mong masyadong itaas ang sarili. Sa munting may takot sa Diyos na pusong taglay mo, magtatamo ka ng higit na liwanag. Kung sinusuri mong mabuti at paulit-ulit na pinagninilayan ang mga salitang ito, mauunawaan mo kung katotohanan ang mga ito o hindi, at kung ang mga ito ay buhay o hindi. Amen. Nangusap ang mga salita ng makapangyarihang Diyos diretso sa puso ko. Ito ang kalagayan ko noon. Marami sa mga ibinahagi ng asawa ko sa akin dati ay nakaayon sa Biblia. Pero masyado akong nagpapahalaga sa sarili at mangmang noon. Ganap na may pusong walang takot sa Diyos. Ginamit ko ang aking katiting na kaalaman tungkol sa Biblia para hatulan ang gawain ng Diyos. At ginusto ko pang maghanap ng mas marami pang batayan sa Biblia para pabulaanan ang bagong pangalan at bagong gawain ng Diyos. Talagang napakatigas ng ulo ko at baluktot ang pag-iisip ko. Gusto kong bitawan ang aking mga kuro-kuro. Patuloy na maghanap at magsiyasat at magtapat at magsisi sa Diyos. Palagi akong tumatanggi noon na makinig sa pagbabahagi ng asawa ko sa akin tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pero ngayon, gustong-gusto ko nang marinig ang tungkol dito. Gayunpaman, nasa malayo ang asawa ko. Nangangaral ng ebanghelyo at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Kaya, araw-araw, binubuksan ko ang pinto at hinihintay ang mga kapatid mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Ninanais na dumating ang isang sister at magbahagi sa akin. Isang umaga, kakakain ko lang ng agahan nang marinig kong may tumawag sa akin. Nang makita kong sila ay mga kapatid mula sa iglesia ng makapangyarihang Diyos, sabik na sabik ako. Masaya ko silang inimbitahang pumasok. Isa sa kanila ang nagbukas ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Nakita ko ang pamagat sa loob ng libro na nagsasabing, pag-alam sa 3 yugto ng gawain ng Diyos, ang landas tungo sa pagkilala sa Diyos. Malakas na binasa ito ng kapatid habang sabik naman akong nakinig. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang 3 yugto ng gawain ay nasa puso ng buong pamamahala ng Diyos at sa mga ito ipinapahayag ang disposisyon ng Diyos at kung ano siya. Yaong mga hindi nakakaalam sa 3 yugto ng gawain ng Diyos ay walang kakayahang matanto kung paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang disposisyon, ni hindi nila alam ang karunungan ng gawain ng Diyos. Nananatili rin silang mangmang tungkol sa maraming paraan ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan at sa kanyang mga layunin para sa buong sangkatauhan. Ang 3 yugto ng gawain ay ang lubos na pagpapahayag ng gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Yaong mga hindi nakakaalam sa 3 yugto ng gawain ay magiging mangmang sa iba't ibang mga pamamaraan at prinsipyo ng gawain ng banal na espiritu.
at yaong mga kumakapit lamang ng mahigpit sa doktrinang natira mula sa isang yugto ng gawain ay mga taong inililimita ang Diyos sa doktrina at na may pananampalataya sa Diyos na malabo at alanganin. Ang gayong mga tao ay hindi tatanggap ng pagliligtas ng Diyos kailanman. Ang tatlong yugto lamang ng gawain ng Diyos ang maaaring magpahayag ng lubusan sa kabuuan ng disposisyon ng Diyos at ganap na magpahayag ng layunin ng Diyos na iligtas ang buong sangkatauhan at ng buong proseso ng pagliligtas sa sangkatauhan. Patunay ito na natalo na niya si Satanas at naangkin ang sangkatauhan. Patunay ito ng tagumpay ng Diyos at ito ang pagpapahayag ng buong disposisyon ng Diyos. Yaong mga nakakaunawa sa isang yugto lamang ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay bahagi lamang ang alam tungkol sa disposisyon ng Diyos. Sa mga kuro-kuro ng tao, madali para sa iisang yugtong ito ng gawain na maging doktrina at malamang na magtatag ng mga permihang panuntunan ang tao tungkol sa Diyos at gamitin ang iisang bahaging ito ng disposisyon ng Diyos bilang isang paglalarawan ng buong disposisyon ng Diyos. Bukod pa riyan, malaking bahagi ng imahinasyon ng tao ang nakahalo sa loob. Sa gayon ay mahigpit na pinipigilan ng tao ang disposisyon, katauhan, at karunungan ng Diyos. Gayon din ang mga prinsipyo ng gawain ng Diyos sa loob ng limitadong mga hangganan. Naniniwala na kung minsan nang naging ganito ang Diyos, mananatili siyang ganito habang panahon at hindi magbabago kailanman. Yaong mga nakakaalam at nagpapahalaga lamang sa tatlong yugto ng gawain, ang lubos at tumpak na makakakilala sa Diyos. Kahit paano, hindi nila ilalarawan ang Diyos bilang Diyos ng mga Israelita o ng mga Hudyo at hindi nila siya ituturing na isang Diyos na ipapako sa krus magpakailanman alang-alang sa tao. Kung makikilala lamang ng isang tao ang Diyos mula sa isang yugto ng kanyang gawain, ang kanyang kaalaman ay napakaliit at kasing halaga lamang ng isang patak na tubig sa karagatan. Kung hindi, bakit ipapako ng marami sa relihiyosong matandang bantay ang Diyos sa krus ng buhay? Hindi ba dahil nililimitahan ng tao ang Diyos sa loob ng ilang hangganan? Hindi ba maraming taong kumukontra sa Diyos at humahad lang sa gawain ng banal na espiritu dahil hindi nila alam ang iba't iba at malawak na gawain ng Diyos? At bukod pa riyan, dahil napakaliit ng taglay nilang kaalaman at doktrina para sukatin ang gawain ng banal na espiritu? Bagamat mababaw ang mga karanasan ng gayong mga tao, mayabang at likas silang mapagpalayaw at hinahamak nila ang gawain ng banal na espiritu. Binabaliwala ang mga pagdidisiplina ng banal na espiritu at, bukod pa riyan, ginagamit nila ang kanilang mga walang kwentang lumang argumento upang pagtibayin ang gawain ng banal na espiritu. Nagkukunwari din sila at lubos na kumbinsido sa sarili nilang natutuhan at kaalaman at kumbinsido na nakakapaglakbay sila sa buong mundo. Hindi ba't itinataboy ng banal na espiritu ang gayong mga tao at hindi ba sila ititiwalag pagsapit ng bagong kapanahunan? Hindi ba mga kasuklam-suklam na taong mangmang at kulang sa kaalaman, yaong mga humaharap sa Diyos at lantaran siyang kinokontra, na nagpapakita lamang kung gaano sila katalino? Sa taglay nilang kaunting kaalaman tungkol sa Biblia, sinisikap nilang magwala sa akademya ng mundo. Taglay ang isang mababaw na doktrina para turuan ang mga tao. Sinusubukan nilang baligtarin ang gawain ng banal na espiritu
at tinatangkang paikutin ito sa sarili nilang proseso ng pag-iisip. Dahil hindi nila alam ang mangyayari, sinusubukan nilang masdan sa isang sulyap ang 6,000 taon ng gawain ng Diyos. Walang anumang katinuan ang mga taong ito na dapat banggitin. Sa katunayan, kapag mas maraming kaalaman ang mga tao tungkol sa Diyos, mas mabagal silang manghusga sa kanyang gawain. Bukod pa riyan, katiting lamang ang binabanggit nilang kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos ngayon, ngunit hindi sila padalos-dalos sa kanilang mga paghusga. Kapag mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos, mas mayabang sila at labis ang tiwala nila sa sarili, at mas walang pakundangan nilang ipinapahayag ang katauhan ng Diyos. Subalit ang binabanggit nila ay teorya lamang at wala silang ibinibigay na tunay na katibayan. Walang anumang halaga ang gayong mga tao. Amen. Nang marinig ko ang mga salitang ito ng Diyos, pakiramdam ko ay talagang nakita ng Diyos ang puso ko at napakalinaw niyang isiniwalat ang aking mga kuro-kuro. Isa lamang sa 3 yugto ng gawain ng Diyos ang alam ko. At kumakapit ako sa mga salita sa Biblia na natira mula sa yugtong iyon ng gawain. Nilimitahan ko ang Diyos sa mga regulasyon at nanampalataya ako na ang pangalan ng Diyos ay Jesus at hindi iyon magbabago kailanman. Sinabi ko rin na ang pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos ay pagkakanulo sa Panginoong Jesus at pagtalikod sa pananampalataya. Nakita ko na wala akong alam tungkol sa gawain ng Diyos at sobrang labo ng pananampalataya ko sa Kanya. Ang 3 yugto ng gawain ay ang buong pagpapahayag ng gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Sa pagkaalam ko sa isa sa 3 yugto ng gawain, ang alam ko lang ay isang bahagi ng disposisyon ng Diyos. Ngunit, napakahigpit kong nilimita ang disposisyon ng Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang karunungan, at ang kanyang gawain sa limitadong saklaw na ito. Sa paniniwala na kung ganito minsan ang Diyos, dapat ganito siya parati. Makitid ang aking isip at hindi ko kilala ang Diyos. Pero hinatulan ko ang pangalan at gawain ng Diyos. Mapagmataas talaga ako. Kalaunan, nabasa ko ang marami pang salita ng makapangyarihang Diyos at natiyak ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kaya, umanib ako sa iglesia ng makapangyarihang Diyos at nagsimulang makipagtipon at magbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos kasama ng mga kapatid. Pakiramdam ko ay sobrang natustusan ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pagpapakita sa akin ng habag at kabaitan. Nang sa ganitong paraan ay magawa kong mahimalang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at salubungin ang pagpapakita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.